Happy Wednesday everyone! Sobrang init ngayon, ang ganda ng panahon. Very sunny pero windy siya guys, ang ganda. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Kasi nga dito is summer today, summertime. At ito nga guys, katatapos lang nung aking live. Tsaka maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan sa aking live kanina. And napagkatuwaan kong kumuha ng video ngayon dito. Kahit ano lang. Mga 3 minutes o 5 minutes ganyan. Napakaganda ng ano ngayon ng cloud. Napaka-clear ngayon yung cloud namin. Dito sa Hong Kong guys. Wala yung natapos na yung ano, yung only heavy rain every day. Kasi ngayong araw na to is ngayon lang talaga umaraw ng maganda. Tapos nung linggo umaraw din siya. Pero hindi siya ganito kaaraw, medyo cloudy siya ng konti nung linggo. Tapos nung Lunes at saka Martes, umulan na naman yun, yung malakas na, yung sobrang malakas na ulan nung kahapon. Ayan. Madilim na madilim doon sa may pwesto ng aking ang aking pinaglalayban na pwesto sa gilid ng glass window. So ito ngayon guys, ang weather ngayon, update ko kayo sa weather ng Hong Kong. Maganda siya, kasing ganda nyo. Walang ulan na malakas, katamtaman lang yung init, sunny pero not so hot, sunny day pero not so hot, diba? Windy, may kahalo siyang sunny pero windy siya, kaya hindi siya masyadong mainit guys. Ayan, ito yung view namin dito sa aming balkon. Maraming building na nagsisiksikan. Ayan, so ganito lang naman yung ano, yung view dito sa Hong Kong guys. More buildings, these squeezy buildings na tabi-tabi yung mga building dito parang sardinas. Kasi maliit lang yung Hong Kong guys, hindi katulad ng ibang country na maluwang. So syempre dito ano lang, parang burol-burol lang dati dito daw sa Hong Kong, at saka puro tubig daw dito. Ayan. So syempre mayaman yung HK government, kaya napaganda ang Hong Kong na ganito, di ba? Walang corruption dito guys, hindi kagaya sa ano, sa kilala kong lugar. Hindi kagaya dun sa kilala kong lugar na puro corruption yung ginagawa nila at pinapabayaan nila ang kanilang bansa, puro utang. Ayan, binulsan nila lahat ang kanilang mga kuwan, alam nyo na, binulsan na lahat yung mga tinapay, di ba? Yung mga crocodile dyan sa ibang bansa, lalo na yung kakilala kong bansa. Wag nating banggitin dito kasi baka mamaya magalit si sir, magalit si lolo baka magalit si lolo sa binabanggit natin. Binabanggit ko pala, hindi kayo. Diyos ko, gutom na ako guys, no? Anong oras na is 1:30 na yata o 2 o'clock. Ayan guys, so maganda yung view talaga dito. Hindi nakakasawa yung view namin dito. Buti na lang is maganda yung view dito para nakaka-live ako. Kasi kung hindi maganda yung view dito, wala na akong space na pagla-livean. Boring na yung aking ano, live. Buti na nga lang is na-monetize pa ako dito guys, no? Kung sakaling magpurgod na ako sa Pilipinas, okay na, at least na-monetize na ako. Ngayon yung pagla-livean, wala namang problema sa Pilipinas kasi ilalagay ko lang yung sa gilid ng kalsada para makapag-marites tayo, no? Kita natin lahat yung mga dumadaan sa kalsada. Parang guard, parang checkpoint ganyan. Doon ko ilalagay yung aking cellphone pag ako ay magpurgod, kasi balak ko na magpurgod maybe next year siguro guys. Kasi nakakapagod din mag OFW dito sa Hong Kong, no? 21 years na rin ako nag-OFW, no? Mahirap pa rin guys, hindi pa rin yung mayaman. Yun ang masaklap, no? Kasi guys, pag tayo ay nag-OFW, lalong dumadami din yung obligasyon. Halimbawa, lumaki yung sweldo mo, madami ding obligasyon yan. Pero pag maliit lang yung sweldo mo, magkakasya. Pero hindi ko alam kung bakit pag malaki yung sweldo mo, hindi pa rin kasya, 'di ba? Relate ba kayo doon? Habang lumalaki yung ano, yung sahod nyo tumataas ganyan, lalong lumalaki din yung
gastusin natin at obligasyon natin sa pamilya. Bakit ganon? Kaya kung ang mga OFW sana is walang binubuhay na mga pamilya sa Pilipinas, mga anak, mga kapatid, lahat-lahat dyan is siguro is siyempre marami na silang ipon. Pero ang problema nga, the more na pag ikaw ay nag-OFW, mas dadami din ang responsibilidad mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Ganon. Ganon yun. Ganon yung chika ng lola nyo ngayon. Totoo naman yun, di ba? Kung konti lang yung sweldo natin, napagkakasya natin. Pero pag lumaki na yung sahod natin, kulang pa rin. Di ba? Ay, nako. So, ganun yung buhay natin, guys. Umiikot lang tayo. Parang gulong, sabi nga nila. So, hanggang dito na lang yung aking video, guys. Napachismis naman ako. Ayan. Tignan nyo sa baba, daming tao nag-aantay ng bus. Punong-puno sila doon sa ano, doon. Punong-puno sila doon. Diyan yung bus station. Ay, nilagyan din nila ng upuan pala doon. Nakaupo na yung mga tao doon dati kasi walang upuan doon. Dapat kalahati lang naman yung nilagay, hindi naman buo. Dapat binuo nilang lagyan ng ano, yung upuan doon para sa ganon. Yung mga senior citizen tsaka yung mga bata. Ayun, nakakaupo sila, di ba? Maliit lang yung upuan, guys. Hindi siya diretso, kumbaga kung yung buong yung buong space hindi nila inoccupy lahat na nilagyan ng upuan, kalahati lang. Kailangan dapat yun binuo sana nila, in-straight nila na ginawa ng upuan para sa ganun yung mga passengers na nag-aantay ng bus papuntang airport o whatever, kung saan sila pupunta, makakaupo sila, diba? Ayan, okay guys, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pinakita ko lang yung magandang weather ngayon dito sa Hong Kong. Ayan, diba? Ang ganda ng cloud ngayon, super clear. Parang sana nga wag namang umulan mamaya kasi balak ko pumunta sa market. Balak kong bumili ng isda pero mamaya pa mga 5:30. Kasi 10 minutes walking distance lang naman po yung market namin. Diyan lang oh. Yung puting building dyan sa gilid sa baba. Ayun, 10 minutes lang. Nakaando na ako sa market. Mabilis lang. Tapos kasi pag 5:30 to 6:30 ganyan guys, mura na yung mga bilihin doon sa market. Pati yung mga prutas, yung orange, lahat, avocado, ganyan. Yung halimbawa yung avocado is 35, makukuha mo na rin siya ng 30 or 25 ganyan. So mas maganda mag-market talaga pag 5:30 to 6:30 in the evening. Pero pag pupunta ka naman ngayon sa oras na to at saka sa umaga, super mahal yung mga paninda nila guys dito sa Hong Kong Pag hapon, pinapaubos na nila yung mga gulay, ganyan, mura na yung mga gulay, super mura. So mamaya ako magmamarket. Ay, mamaya pa, pag wala tang araw, mga 5:30 ganyan, lalakarin ko na lang. Okay guys, so thank you so much sa mga dumaan at nag-thumbs up at nag-stay dito sa aking premiere ngayong hapon. Maraming salamat po. I love you all. Bye bye. God bless. Bye bye and God bless. Mag-iingat po tayong lahat dyan. Mag-iingat po kayong lahat. Huwag niyong pababayaan yung mga beauty. Huwag masyadong nagpupuyat dito sa YT. Ako nga yung nagpupuyat eh. Ako nga nagpupuyat din ako guys eh. Kasi hindi maiwasan magpuyat, diba? Lalo pag naka-live ka ng gabi. Ayan, babangon ka rin, check mo kung nalulobat siya, i-charge mo siya sa power bank, ganyan. So, nakakapuyat talaga mag-YT. Tsaka, mahirap din mag-engage. Kailangan din mag-engage kasi. Kasi pag hindi nag-engage guys, walang pumupunta rin, walang pupunta sa iyong live. Take note, ganun din sa kabila. Parehas lang din dito sa YouTube. Pag ikaw ay hindi nag-engage, hindi ka pumunta sa kanilang hindi ka pumunta sa kanilang mga live, hindi ka nag-like, hindi ka man lang nag-comments, walang pupunta sa iyong live. Kaya kailangan din talaga ng resback. Engagement is the key. Sabi ganun, engagement is the key. Okay? So lahat ng tumatambay doon sa aking live, pinupuntahan ko sila lahat guys. O, diba? Pumupunta talaga ako pag nagla-live sila, nagla-like din ako, nagko-comments din ako. Ganon din sa kanilang mga short videos. Kasi alam ko naman kung sino yung pumunta lang doon, nilagay lang yung pangalan niya, nag-like, thumbs up, ganon lang. Di ganon din gagawin ko sa kanya, thumbs up, ganon lang din ako, diba?
meron ngayon nagko-comments doon, tapos kinakausap mo, umalis na agad, yung nagre-reply, ibig sabihin, pumunta lang yon, naglagay lang thumbs up tan, good morning, I'm Meliso, tapos umalis na siya. Ganon din yung gagawin ko sa kanya, di ba? Hindi naman talaga siya kasi nag-i-stay. Basta nag-like lang. Pero okay lang at least nag-like. Di ba guys? Nag-like at nag-comments. Ganon din yung ginagawa ko pag ganon yung ginagawa nila sa akin. Okay guys, thank you everyone. I love you all. Alright. Flying kiss na po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lahat dyan. God bless and good day. Happy Wednesday. Wednesday na ngayon, lapit na. Magdi-day off na naman ako sa linggo guys, no? Ang bilis ng araw. Parang ganon. Parang kumakain ka lang ng suso. Bye! Bye.